Mga kababayan, mabuhay. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong tagapagbalita na laging may sipat ng katotohanan, tulad ng isang matandang baril na hindi pa rin nalalabo ang mata. Ngayon sa ating special na episode ng Utang ng Bayan, ang trilyon-trilyong sakit ng Pilipinas. Tatalakayin natin ang isang bagay na mas matindi pa sa traffic sa EDSA, ang utang ng gobyerno na umabot na sa 17.647 trillion pesos noong November 2025. Oo mga kawok hindi ito biro. Ayon sa Bureau of Treasury, ito'y 10% na mas mataas kaysa noong November 2024. Kung hahatiin natin ito sa 115 milyong Pilipino, bawat isa mula sanggol hanggang lolo ay may 153,461 pesos na utang. Wow, ang laki nun Parang binigyan tayo ng credit card na walang limit pero tayo ang magbabayad ng interest. Nako po. Okay mga kababayan sa Pilipinas, United States of America, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Italy at Germany. Shout out sa inyo. Kayo nga ang mga OFW na nagpapadala ng dolyar-dolyar para sa pamilya. Pero bakit para mas lumalaki pa ang butas ng bulsa ng bayan? Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Ito'y para sa inyo, para malaman ninyo kung bakit kayo magbabayad ng utang na utang na hindi nyo ginawa, no mga kawok. Sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. Hit that subscribe button ngayon at i-like ang video para sa higit pang katotohanan. Ngayon, balik tayo sa nakaraan. Mga kaibigan, dahil ang utang na ito ay hindi basta lumitaw tulad ng multo sa horror movie. Simulan natin sa panahon ni Marcos Sr. Ang diktador na nag-iwan ng legacy na mas malaki pa sa kanyang sapatos ni Imelda. Noong 1980s, ang external debt sa Pilipinas ay umabot sa $26 billion at nag-trigger ng debt crisis na nagpareses ng ekonomiya ng higit na 20%. Ibon Data Bank pa nga ang nagsabi na noong 1983, ang utang ay 91% ng GNP at 509% ng export earnings. Parang sinabi mong utang muna, bayad mamaya, pero ang mamaya ay hindi na dumating. Pagkatapos ng EDSA Revolution, mga kaibigan, ang mga sumunod na administrasyon ay nagpatuloy sa pangungutang mula sa $32.7 billion pesos noong 1993. Umakyat ito ng 12.79 trillion pesos noong 2022 nang umupo si Marcos Jr. Inherited debt, sabi nila. Parang minanamong bahay na puno ng ipis. Sa datos ng CEIC, ang pinakamataas na record bago 2025 ay 15.19 trillion pesos noong October 2024. At ngayon noong November 2025, 17.65 trillion pesos na, up by 49% mula October ayon sa BTR. Domestic debt, no? 12.12 12.12 trillion pesos. External, no? 5.53 trillion pesos. Bakit ganito? Dahil sa patuloy na borrowing para sa infrastructure at social services. Pero ang tanong, saan napupunta talaga? No? Okay, witty aside, no? Parang gobyerno na nagda-diet, sinasabi nilang babawasan ang gastos, pero laging may midnight snack na bilyon-bilyon. Mga OFW sa UAE at US, kayo ba ay nagpapadala ng remittance, no? Remittances para lang sa interest payments. Wow! At mga kabataan sa Canada at Australia, isipin ninyo, kayo ang magbabayad nito sa susunod na digata. Shoutout sa inyo sa Hong Kong at sa Japan. Kayong nagpapahigpit ng sinturon para sa bayan. Suriin natin ang mga numero, mga kawok, dahil sa katotohanan ay nasa detalye. Ayon sa BTR, ang utang ay 17.65 trillion pesos, mas tumpak na 647 trillion pesos sa ilang ulat. Ito'y 10% na mas mataas kaysa sa 16.54
6.05 trillion pesos noong November 2024. Domestic loans, 12.117 trillion pesos. Foreign, 5.53 trillion pesos. At ang borrowings noong November 2025, umabot sa 113.53 billion pesos. Okay, 75% surge. Bakit? Dahil mas malaki ang gastos kaysa sa revenue. Sa end, November 2025, budget deficit ay 1.26 trillion pesos, revenues 4.15 trillion pesos, expenditures 5.4 trillion pesos. Para sa 2025 budget, originally 6.35 trillion pesos, pero ang actual spending ay lagging. At para sa 2026, 6.793 trillion pesos na ang pinakamalaki sa kasaysayan. Pero ang tanong, paano babayaran? Interest costs exceed 10% ng general government revenues ayon sa S&P Global, no? Parang boyfriend na lagi nanghihiram na sa credit card para sa date pero walang trabaho. Mga kababayan sa UK at Germany, kayo ba'y nagbabayad ng mataas na taxes doon para lang makita ang mga Pilipinas na lumulubog sa utang? At mga kabataan sa Italy, learn from this. That is like pasta, too much and you're bloated. Ayun lang. Kung gusto nyong higit pang deep dives, subscribe na at join the membership para sa exclusive content. Bakit lumalaki ang utang? Simple, palaging mas malaki ang gastos kaysa kita. Okay, pressure sa infrastructure, education, social services, at climate change. Ayon sa CPBRD, pero peso depreciation din, no? Mula 58.77 billion pesos, 58.77 sa October hanggang 58.73 pesos sa November 2025. Pero overall, ito ay nagpapataas ng external debt value inherited mula past admins. Sabi ng Department of Finance, 12.79 trillion pesos noong 2022 at ang borrowings, net issuance ng securities. Okay, parang gobyerno na addict sa shopping. Sale, borrow now, pay later. Pero ang later ay tayo. Mga OFW sa Australia at Canada, kayo nagpapadala ng 121 billion pesos external debt contribution noong 2023. Pero bakit pa rin increasing? Shoutout sa inyo sa Japan at Hong Kong. Kayo ang tunay na bayani, pero ang gobyerno ay parang spoiled child. Okay. Anong epekto? High debt servicing reduces fiscal space. Hindi na makakapag-spend sa emergencies. Ayon sa studies, negative ang relationship sa GDP growth sa Philippines, external debt drugs investment. Kung umabot sa 70% ng GDP, recession possible tulad nung 1980s. Pero sabi ng iba, manage well dahil economy growing faster than debt. Debt to GDP. Around 60%, optimal sabi ng research. Parang diet na laging bukas. Bukas na lang babayaran. Pero ang interest ay kumakain ng budget. Mga kabataan, sa US at UAE, ito'y magiging burden nyo. Higher taxes, less services. Shoutout sa Germany at Italy. Kayo ba'y nag-iisip kung bakit ang Pinas ay laging developing? Ngayon ang kritika bakit palaging deficit? Dahil sa corruption, mismanagement o sadyang strategic borrowing, mga kaibigan. Ayan ayan. Parang sinasabi nilang utang para sa bayan pero ang bayan ay walang makain. Imagine ang gobyerno ay bilang isang matandang lasenggo, nanghihiram para sa alak, tapos nanghihiram ulit para sa bayad. Mga kababayan sa Pilipinas, bakit hindi tayo magtanong? At mga OFW kayo ang nagpapahigpit pero ang elite ay nagpapakasarap. Anong solusyon? Increase revenues through better tax collection, cut wasteful spending, invest in growth. Mga kabataan, maging informed voters. Mga OFW, support reforms. Subscribe para sa higit pang tips. Salamat sa panonood. Shoutout ulit sa lahat ng audiences ko sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Hong Kong, Japan, Italy, Germany. Mag-subscribe na. I-like, i-share at join membership. #WalkWithLan, #Laban para sa katotohanan. Hanggang sa susunod, ingat kayo mga kababayan. Mabuhay po kayo.